Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Ombudsman, walang kapangyarihan? Umani ng atensyon online ang naging pahayag ni Atty. Israelito Torion, legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, matapos niyang questionin kung maari bang patawan ng ombudsman ng preventive suspension ang Office of the Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms Chief, kaugnay ng kontrobersyal na insidente ng putukan sa Senado noong Mayo 13. Sa kanyang social media post, diretsahan niyang sinabi, ito ang post o tanong ni Atty. Torion, can the Ombudsman preventively suspend the Chief of OSAA? With utmost due respect, no. Hindi. Kalakip ng kanyang post ang ilang pahina ng legal analysis na tumatalakay sa umano'y constitutional independence ng Senado bilang co-equal branch ng gobyerno at kung bakit umano hindi basta maaring pakialaman ng ibang constitutional body ang internal disciplinary matters nito. Isa sa mga binigyan din sa dokumento ang Section 21 ng Ombudsman Law o Republic Act No. 6770, ngunit nilinaw rin umano na may exceptions pagdating sa ilang constitutional bodies. Nakasad sa dokumento, the discipline or removal by the Sergeant at Arms may properly be viewed as part of the Senate's constitutional protected internal affairs. The Sergeant at Arms is not merely an ordinary executive official, but an officer directly created and maintained by the Senate pursuant to its constitutional authority. Binigyang din ng dokumento ang separation of powers doctrine at ang umano'y limitasyon ng ombudsman pagdating sa mga usaping direktang may kinalaman sa operasyon ng Senado. So, therefore, the constitutional bodies external to the Senate, including the ombudsman, must exercise restraint when the controversy directly involves legislative operations and institutional functions. Matatanda ng umugong ang usapin matapos ang insidente sa pagpapaputok ng warning shot sa Senado na kinasasangkutan ng acting Sergeant at Arms na si retired Police Major General Mau Aplasca at operasyon ng NBI noong gabi ng Mayo 13. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Ombudsman hinggil sa legal opinion na inilabas at ibinahagi online ni Atty. Torion. Okay, so salamat po Atty. Torion. Anyway, sa kanya lang ito. Pagdating kasi sa interpretasyon ng batas, may kanya-kanyang pag-iintindi. So, bahala na. Ang Senado, may legal officer sila. The fact na hindi naman nagreklamo ang Senado o si Senate President Cayetano, baka okay na lang sa kanila. Ito, opinion lang ito ni Atty. Torion. Ang panawagan lang ng Senado, kung sinuspende si General Aplasca, dapat suspindihin din itong si NBI Director Matibag. Wala eh. Parang one-sided lang. Kasi ang purpose ng preventive suspension is yung gagawing investigasyon para hindi maapektuhan. Walang pressure, walang influence. So, tingin ko, hindi nila gagalawin si NBI Director Matibag. Hindi siya matitibag. As is lang siya dyan. Nagkakaroon ngayon ng parang kalituhan. Dahil sabi ni BBM, hindi daw niya inutusan ang NBI na huliin si Bato. Diba? Very clear yan sa video message ni BBM. Hindi ako nag-utos niya. So, sinong nag-utos? Sa NBI na huliin si Bato. Magulo eh. Ano pa? Warrant of arrest. Nasaan yung warrant of arrest? Hindi naman nila ipinapakita sa publiko. At ang warrant of arrest na yon is matagal na daw nandyan. Ano ito? November pa daw at sealed. Kaya lang, ex parte document daw yan. Hindi basta-basta sinong tao lang ang maka-open yan. Bakit ang parang nag-open si Trillanes ba? So, malabo pa rin itong nangyayaring itong warrant of arrest ni Senator Bato kung
talaga bang may na-issue? Di ba bago lang nag-issue ng statement ang ICC, yung spokesperson, na wala silang ini-issue yung dokumento o ini-issue yung warrant of arrest. So ano yun? Panluloko lang. Ngayon, nagsalita, kinonfirm ng DOJ Secretary na meron daw silang natanggap na valid ICC warrant of arrest. The question is, nasaan? Ayaw ipakita. Ang malaking problema is ayaw implement, ayaw arestuhin ng DILG or PNP si Senator Bato kung hindi idadaan sa mga local courts. Eh ang nagpahayag ng Malacanang na they will definitely enforce ICC warrant of arrest. So, ano na ngayon? Sino ba? Is there somebody who is in charge? O baka wala na? Parang watak-watak na ang administrasyong ito. No one is parang kapitan ng barko na isa lang nasusunod. Ito, parang iba-ibang nag-utos. Ganon, pagkakaintindi ko lang, I might be wrong. Kasi bakit ang PNP ayaw arestuhin si Bato? Eh bakit ang NBI gusto nang arestuhin? So, mabuti na lang at nakatakas na naman si Senator Bato. Nasaan na siya? Walang nakakalam. Pati si Attorney Torion na kanyang abogado, hindi rin niya alam kung nasaan ngayon si Bato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.